Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at magbibigay tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Ito yung pinaka-latest na mga kaganapan po sa loob po ng Instagram, Twitter at sa Facebook. Ito yung latest post na kasama nga po daw si Alden na ipinost naman din po ni Richard Polkerson, na kung saan bonding moment po ng mga kaibigan ni Alden Richards. Ang wala nga lang po rito si Christopher Martin. Ibig sabihin mga kaaldab, nagagawa po ni Alden na mag-bonding moment sa mga kaibigan, lalo pa po sa pamilya. Hindi po ba? Yan ang pinapaliwanag ko mga kaaldab, na sinasabing ganito ganyan. Sabi ko nga po sa inyo, si Alden Richards mapagmahal po yan, hindi po ba? Kaya nga po hindi tayo affected sa mga pinapakalat at sa mga issue na hindi naman po talaga totoo. Eto po, simpleng ano lang to, ganap. Bakit po yung issue po sa bagong boyfriend ni Catherine hindi sinasabing, kumbaga, hinahanapan ng resibo? Bakit hindi masyado, kumbaga, masasabi natin na napupush na magsalita sina Catherine at yung taong naliling po sa kanya? Bakit po hinahayaan? Bakit po daw sinasabing ganito ganyan? Totoo naman daw po, pero wala naman pong resibo. Di po ba? Tanging makapagsasabi lang po niyan yung mga taong involved. Pero bakit tahimik daw po si Catherine? Bakit hindi nagsasalita si Mike? Di po ba? Hindi, real talk to. Ganito rin naman po kay Bossing, kay Main, kay Alden, na nagkaroon nga po ng secret meeting na siguro yung mga pinag-uusapan nila talagang pelikula o kung kailan siya mag-guest sa Itbulaga. Pero tahimik din, walang reaksyon, walang komento na hindi totoo yan, ganito ganyan. Doon pa lang malalaman nyo na kumbaga may mali. Doon pa lang makikita nyo na yung mga sinasabi ni Mr. Destiny 101%. Di po ba? Wala pong pinagkaiba sa issue na bagong boyfriend ni Catherine at yung issue sa secret meeting nga po ni Alden Richards, Main Mendoza at Bossing Big Soto. Kasi si Bossing Big Soto nga po, isa rin po sa part o producer ng MSET. O masabi natin na mayroon din po siyang share sa MSET Films. Kaya sabi ko sa inyo, hindi po malabo na mag-collaboration ang kumpanya ni Alden at ang MSET Films ni Bossing Big Soto o ng AAA ko, no? Kasi lahat po yung ginagawa ni. Di po ba? Ang dami na pong collaboration ng GMA. Talagang nag-click, talagang kumita ng limpak-limpak na salapi. Etong MSET po, na talagang lumalabas lang po ito o gumagawa lang po ito ng pelikula kapag December. Samantalang ilang taon po na hindi gumawa ng pelikula ng MSET Film si Bossing Big Soto. Kaya gusto nila makakita o kumita ng ganung kalaki na umabot nga po mga kaaldab ng 800 million. Hindi, sinasabi ko lang po ito mga kaaldab para lang po malinaw, para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel natin na hindi daw po pwedeng kumbaga wala daw pong kakayanan o hindi daw po totoo yung mga sinasabi natin. Common sense na lang po mga kaaldab. Gaya ng sinabi ko, kailangan mo talaga mag-collab. Dahil yan na po yung pinaka-latest ngayon. Yan na po yung mga taktika na ginagamit. Dahil ang mga producer ngayon, takot nang malugi. Takot na silang mamuhunan na sa bandang huli, pag hindi nga naman nag-click,
at hindi siya kumita, talagang basag. Di po ba? Bagsak talaga. Pero sinasabi ko to mga kaldab para lang po malinaw. Pinapaliwanag ko lang po ito at sinasabi ko sa mga taong bitter na bitter po sa channel ni Mr. Destiny. Kung ayaw naman po nilang maniwala, wala naman pong problema. Hindi naman po tayo namimilit. At tignan nyo na rin po yung komento po sa Itbulaga. Marami na pong nagsasabi, marami na pong nagko-komento. Bakit po sila hindi binabash? Bakit po sila hinahayaan lang? Pero kapag si Mr. Destiny nagsasalita, gaya po nito, ang dami kong kaaway. Ang daming nagre-react, ang daming nagko-komento, ang daming nagsasabi ng ganito, ang daming nagsasabi ng ganyan. Yung tipong ramdam mo, yung presensya ng mga netizen. Yung tipong, kumbaga, hindi mo kailangan na sabihin, hindi mo kailangan gawin. Makikita at makikita mo eh. Di po ba? Ibig kong sabihin, ramdam na ramdam mo. Yun talagang sinasabi at pahayag ng iilan. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaldab, relax lang po kayo. Maging kampante, maging matatag. Kasi ano man po yung mangyari, lalo na po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, talagang 101%. Di po ba? Doon sa mga bitter po sa channel natin, sa mga nagsasabi ng ganito, alam niyo sa totoo lang po mga kaaltab, napakarami na pong nagsasabi at hindi lang po ako. Kaya lang siyempre bitter lang po sila. Hindi lang po nila matanggap nagagawa po ng pelikula sina Alden at si Maine sa Itbulaga. Kasi gusto nila mangyari, tuluyan na nga po maglaho yung Aldab. Marami po kasi kami nasagasaan. Real talk to. Bukod po sa mga Armain, sa mga Maine fanatics, sa mga Alden fanatics, sa mga Maine fanatics, Sanden, Katden, lahat po kasi nanaling kay Alden Richards. Nakakaaway po ng Aldab. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po kami nangunguna. Di po ba? Kaya lang, kami lang po yung tipo na nagsasabing hindi yan totoo. Gaya nga po ng promotion lang, yung Katden. Binaha po kami kahit hindi po fans ng Katden nakikialam. Kahit po yung mga baguhan na dumadaan sa channel natin, nagsasabi na tama naman yung Katden. Kumbaga, tapusin nyo na Aldab, wala ng Aldab. O ngayon, di po ba? Lahat ng kumampi sa Katden, lahat na nagsasabi sa Katden, nasa na po yung Katden? Di po ba wala na? Yan ang pinapaliwanag ko at sinasabi. Pero kita nyo naman po, yung Aldab nakatayo pa rin. Kaya pabor pa rin po sa akin kung ano man po kalabasan ng meeting ni na Alden at ni Maine. Kung totoong malapit sila kay Maine Paul Carson, o kung talagang malapit sila kay Maine Mendoza, bakit wala po silang ganap? Bakit walang update si Maine? Hindi nila makunan. Hindi man lang nila mabalita, Maine, post ka naman, ganito ganyan. Yung tipong pipilitin nila na magparamdam. At nasaan si Congressman Arjo? Bakit si Congressman Arjo nasa District 1? Wala man lang update. Hindi man lang po nagpaparamdam sa mga Armin na naandito na kami nung isang linggo pa, ganito ganyan, kasama ko si Mengay, kumakain kami sa labas. Yung tipong pinopromote niya yung sarili niya para sa District 1. Yung pinababango niya, yung imahe niya para makakuha siya ng atensyon para po sa boto. Pero wala eh. Di po ba? Kaya nga sabi sa inyo mga kaldab, nakakalungkot lang po yung mga taong bitter po sa akin na kapag nag-react ako, nagsalita ako, naiinis sila, hindi nila matanggap yung sinasabi ko. Galing naman po ito sa social media. Sabi ko nga po, kung updated po sila, lagi po sila nasa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, makikita po nila eh. Lalo na po sa mga website, yung mga sinusulat na article. Diyan din naman po kumukuha si na Christopher Min, si Ogie Diaz. Diyan naman po sila naghahanap din minsan yung mga source, reliable source nila na nagtatanong. Kasi yung mga reporter po sa article, kapag nakikita nila o nagsasabi na ganito ganyan, nasaan ba si Alden, tapos may mga ambush interview na hindi po inilalabas sa camera na gusto ni Alden, cellphone lang ang gamit, yung boses niya lang, pero hindi na ilalabas pa sa di po ba? Yung tipong ganun. Pero gaya ng sinabi ko, wala pong pilitan ha. May kanya-kanya po tayong opinion,
at pananaw. Basta sa akin lang po, makita ko lang po na magkasama sila Mengge at Tisoy o mabalitaan lang po yung mga update nila. Masaya na po ako doon. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. Huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.